ikapitong araw ng ating Misa de Gallo. Ang paksa po ng ating pagdiriwang, ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Pagnilayan po natin.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, patuloy tayong dumudulog sa Eucharistia ni Jesus upang ibalik muli sa Kanya ang ating pasasalamat sa abot-abot na biyayang ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. At patuloy nating idinudulog sa Kanya ang ating mga natatanging kahilingan. Biyayang higit na nating kailangan upang tayo patuloy na makasunod sa Kanya bilang Kanyang mga alagad. Lahat ng ito ihain natin sa ating pagdiriwang. Ating aminin ang ating mga nagawang pagkakasala upang marapat tayong makiisa sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa lahat ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitang kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhang nakita mong sa kamatayan na sadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako ay pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay salukot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanin ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Saligan ng sambayanan, halina't kami itangan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong yon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tandang-tanda ko pa noong kami po ay pumasok sa seminaryo, medyo matagal na panahon na, 1996. Ang lahat po ng mga bagong pasok ay dumadaan sa isang audition dahil ang lahat ng mga baguhan ay kinukuha yung may talento sa awit, no? Yung pwedeng maging kasapi ng choir ng seminaryo. Ang tawag doon ay Schola Cantorum. So every year, lahat ng mga bagong dating ay tinitingnan kung sino ang pwedeng maging bagong kasapi ng choir. So lahat kaming mga baguhan. Ako naman hindi ko alam na ganun pala. Napasama din ako doon sa choir audition. Nung sabi ng choir master, sige, kumanta ka ng anong alam mong kanta. Hindi ko na po alam kung ano ang kinanta ko. Basta, nung mga unang linya pa lang ng awit na yon, sabi sa akin ng choir master, Tutoy, okay na, tama na. Ibig sabihin, hindi ka po pwede. Hindi ka pwedeng maging choir. Mula noon hanggang ngayon, isa yon sa parang naging frustration ko. Gustong-gusto kong umawit, maging member ng choir, pero yung pag-awit, walang gusto sa akin. Minsan nakakadaya, no? Nakakasabay sa choir. Pero kapag ako lang, halatang sintonado. Wala akong gift sa pag-awit. Kayo po ba, no? May gift ba kayo sa pag-awit? Kapag tinanong natin ang mahal na ina ngayong umaga, may gift ba siya sa pag-awit? No? Dahil ang narinig natin ay ang awit ni Maria. Noong panahong yon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang tawag sa awit na ito ay Magnificat. No? My soul proclaims the goodness of the Lord. Nagpupuri ang aking kaluluwa sa kabutihang loob ng Diyos. Hindi ito talagang likha o isinulat ni Maria. Ito'y inilagay ni Lucas sa kanyang mga bibig. Na siya namang kinuha ni Lucas kung tutuusin sa awit ni Ana sa ating salmong tugunan. Si Ana ay bumalik sa templo upang ialay ang anak niyang si Eli. Kaisa-isang anak na nung mga nagdaang taon, naglulupasay si Ana sa templo
At dahil sa kanyang matinding pag-iyak, sa kanyang pananalangin, narinig ng propeta, no? Ang kanyang daing sa Diyos. Sabi ng propeta sa kanya, hindi magluluhat, pagkakaloobang ka ng anak. And a year after, bumalik si Ana upang ihain sa Panginoon sa templo ang kanyang anak. Isipin nating binigyan ng anak kaisa-isa, makakasama niya sa buhay, pero hindi niya inangkin. Dahil alam niyang kaloob ito sa kanya ng Diyos. Inihandog niya sa templo, ibinalik niya sa Diyos ang pinakamainam na pagpapala sa kanya ng Diyos. Kaya napaawit si Ana. Iyon yung nadinig natin sa Salmong Tugunan. Ito yung halos laman ng awit ni Maria sa mabuting balita. Marami ang humahanga sa awit na ito. Pero marahil marami din ang hindi nakakaunawa sa kung ano talaga ang laman ng awit ni Maria. Ang awit na ito'y masasabi nating bitter sweet, no? Masarap awitin, lalo na sa panalangin, pero mabigat ang hamon ng awit na ito. Ito'y nagsasalarawan ng karanasan ni Maria at ng mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Awit ito ng mga dukha na ang kanilang pag-asay sa Diyos. Ano ang hamon o ang mga hamon ng laman ng awit ni Maria? Una, sabi ng awit na ito, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Scattered the proud. Pinangalat ng Panginoon ang palalo ang isipan. Ayaw natin sa mga taong palalo. Ano bang palalo? Magandang Tagalog word, no? Proud, mayabang, no? Maangas. Nadidinig ko kay Father Tantan, mayangor, no? Walang gustong sumama o makipagkaibigan kung tutuusin sa mga taong palalo. Birds of the same feather, they flock together. Halos magkakasama ang ating pong pag-uugali. Tingnan ninyo ang inyong mga kaibigan and they will show who you are. Malakas po ang tukso sa lahat sa atin na maging palalo. Dahil binigyan tayo ng mga kakayanan, ng mga talento, ng husay at galing. Kaloob yan ng Diyos. Pero pwede tayong matukso na sa mga talento, sa mga galing na ito, makalimot tayo at maging palalo tayo at nalimutan natin na ang lahat palang ito'y bigay lang sa atin ng Diyos. Pwede tayong magmayabang at ipagmayabang ang atin pong galing at husay. Ang tawag natin dyan sa ngayon ay nagkakaroon tayo ng sense of entitlement. Mahusay ako, mas malaki ang sa akin. I deserve something more because I am entitled to this. Yun yung ipinapamulat sa atin ng mundo, no? Even ng corporate world. Dati naman, no? Hindi naman siya ganyan. Nung umangat lang, iba na. Parang iba na. Naging palalo na siya. Balikan natin yung naganap noong unang Pasko at marahil dito tayo manliliit, no? Yung mga tauhan sa Belen, kanino ba unang nagpakita ang sanggol na manunubos?
sa mga pastol, ang nakapaligid mga tupa. No? Na ang Diyos talagang naging hamak, nagpakumbaba. At ang Pasko ay Pasko ito ng mga taong nagtataglay ng may mababang kalooban. Napagtanto ni Maria sa puso niya, sa buhay niya na anong meron siya para magmayabang siya? Wala. Pinuno siya ng biyaya, ng grasya, at dahil pinuspos siya ng biyaya, walang puwang ang pagyayabang, ang pagiging palalo sa buhay ng mahal na ina. Yun yung hamon, hindi lang para sa inyo, para na rin sa amin, lalo tigit sa mga taong may posisyon. Biyaya sa atin ang pagkalooban tayo ng mga ganitong pagpapala. Pero wag sana tayong makalimot na ang lahat ng ito'y kaloob ng Diyos. Hindi upang magkaroon tayo ng dahilan na maging palalo at maipagmayabang ang kung anong meron po tayo. Pangalawa, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono. Ibinagsak. Nitong mga nakarang araw ako ay nawiwili sa series ng The Crown. Bago naging reyna si Queen Elizabeth, naging hari muna ang kanyang ama. Bago naging hari ang kanyang ama, naging hari ang kanyang ama dahil nag-abdicate yung kanyang kapatid. So it was really unthinkable na ang hari ay bumaba sa kanyang trono. Kapag medyo may mahirap na sitwasyon ang batang reynang si Elizabeth, laging ipinaalaala sa kanya na kanyang mga advisor, lalo tigit ng kanya pong private secretary. Remember, Your Majesty, kung ano ang nangyari sa iyong tiyo, bakit siya bumagsak sa kanyang trono. Yun yung laging ipinaalaala sa kanya, na as if hindi ka pwedeng tumulad sa mga nauna sa iyong ibinaba sa kanilang trono. Mga kapatid, ang Pasko ay pagdiriwang ito ng para sa lahat. Walang sinisino, pinipili, kinikilingan ng Diyos. Hindi iba ang Pasko ng may mga meron at iba rin ang Pasko ng mga kapos at hikahos sa buhay. Sa panahon ngayon, pangita yung tinatawag nating labels and prestige. Even sa pamimili natin, si SM pinauso niya yung prestige card. Gamit na gamit ng mga meron ito ngayon dahil mahaba ang pila. Pribilehiyo. No? Sino ba ang mga hari? Sila yung mga they have the most of the privileges sa buhay na ito. Lalo na sa mga kapag nagpunta ka sa mga agencies ng gobyerno, mapa LTO, kailangan mo ng NBI, kailangan mo ng clearance. Kapag wala ka talagang kakilala, dadaan ka sa matindi at matagal na proseso. Minsan ako'y kumuha ng NBI clearance. Sabi sa akin, "Sir, bumalik kayo ng ilang araw." Kasi may kapangalan daw ang pangalan ko. Okay, no? Pero marami sa mga sumunod sa akin, tuloy-tuloy lang. No? Hindi sila nagtagal. Nakakapag-isip at nakakapagtaka. Ang awit na ito'y nagpapaalaala na sana lumiliit na ang harang o pader na ginawa ng tao nang dahil sa kagustuhan niyang siya ay mas mabigyan ng pagkakataong mauna sa kanyang kapwa,
dahil mas malaking tao siya sa lipunan at yung kapwa niya ay mas mababa kaysa sa kanya. Ibabagsak ng Panginoon ng Diyos ang mga taong naghahari-harian. Wala sanang pagkakabahabahagi ng dahil sa tinatawag nating labels and privileges. Even ho sa ating gawain sa simbahan, ino-observe ko yung mga live stream masses sa ibang mga parokya. Naka-flash din po ang kanilang mga mass intentions. Napapansin ko na ang mga pangalan naman ng mga nagpapamisay, wala namang nakalagay na engineer, doctor, accountant, no? Baka masanay tayo at sana hindi mangyari sa ating parokyang ni pangalan sa pagpapamisa ay ilalagay pa natin ang ating titulo. Bakit? Pagdating ba doon sa pinto ng langit, uunahin ang kahilingan ng mga taong may titulo kaysa doon sa kahilingan ng mga payak na taong nagpaabot din ng kanilang pamisa? Nasasanay tayo. We enjoy the labels and we enjoy the privileges that comes with that label. At baka dahil nasanay na, parang mahirap nang alisin sa atin pong kamalayan. Pinaghirapan naman nila yon, of course, pero wag sanang umabot sa ulo natin na para bagang hindi tayo makakilos at parang hindi tayo makaharap sa tao kung hindi tayo tawagin sa ating mga titulo. Ibinagsak niya ang mga hari sa kanilang mga trono. Pangatlo at panghuli, binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom. Binusog ng mabubuting bagay. Kapag binusog, ang una talagang papasok sa isip natin ay pagkain. At talagang sa Pasko, every time na dumadating ang panahong ito, hanggat maaari, nagsisikap ang lahat na may pagkaing mapapagsaluhan sa ating hapagkainan. And again, lagi talagang may pagkakaiba ang pagkain ng mga dukha at ang pagkain ng mga nakakaluwag sa buhay. Of course, nagsikap sila, kaya nakakaluwag sa buhay. Pero kapansin-pansin na pagkatapos ng gabi ng pagsasalo, marami sa mga pagkain ito talagang natapon na din lang o itinatapon na din lamang. Di ho ba, in our memory, many Christmases na ang dumaan, kinabukasan, nadoon pa rin halos hindi nagalaw. At maraming hindi natin inuulit. Dahil iba naman ngayon. Iba noong Christmas Eve, iba naman ngayong Christmas Day. Ang araw ng Pasko, very ironic, araw din ng pagsasayang ng biyaya ng Diyos. Madaming nasasayang ng pagkain sa araw ng Pasko, whether we admit it or not. Ang kagutuman, napakalaking iskandalo yan sa buhay ng Kristiyano. Iskandalo yan. Bakit? Pinuspos tayo ng biyaya ng Diyos. Kung marami tayo sa ating hapagkainan, magtaka ka. Dahil napakarami, meron talagang kakaunti.
Dahil that's the wisdom ng biyaya ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, all the goods of the earth has been apportioned to everyone. So kung dumami ang iyo, maaring may nagkulang sa iba. Ibig sabihin, pwede palang magbahagi, pwede palang hindi sayangin, pwede palang hindi aksayahin. At sa pagtitipon natin sa hapag, wala sanang masasayang dahil napakarami ang nagugutom. Nung huling mga taon ko doon sa pinanggalingan kong parokya, may ginagawang gift-giving, no? Yung parokya. And on my last year, they were suggesting na, Father, ibahin naman natin ngayong taong ito. Kako, sige. No? Doon ho sa may Christmas tree sa loob ng simbahan, naglagay kami ng mga indigent families na talagang walang-wala, indigent nga. No? Nakasabit doon ng mga pangalan nila at kung saan sila pwedeng hanapin sa sitio, at most of them nakatira sa sitio, tabing dagat, no? At sa mga matataas na lugar. Because Maribeles is yung maburol, no, na lugar. Mabilis na naubos yung mga pangalang nakasabit sa Christmas tree. Ang mechanics, kapag napitas nila yung nakalagay doon, pupunta sila sa opisina ng parokya. And they will inquire yung full details ng pangalan, saan mapupuntahan, saan makikita. Halos walang contact number dahil mahihirap nga. Isa doon sa mga nakakuha, nahirapang hanapin. Pero nakita din niya yung pangalan. Simple lang ang instruction that on Christmas and the days during Christmas, bahala sila, no? Dalhan nila ho ng regalo, pakainin nila sa kanilang bahay. Yung parishioner na ito, dahil may edad na din siya, hindi na siya nag-abala na magluto para doon sa kanyang dadalawin. Nakita niyang matanda kasama ang kanyang apo. Dinala niya sa Jollibee sa Maribeles. In-order ng pagkain, chicken joy at spaghetti, 2 order. Nung kakain na silang tatlo, sabi ng matanda, no? Itatabi ko ito. Itinabi niya, o aktong itatabi niya. Sabi ho ng sponsor, bakit po nanay? Dahil first time pala ng matandang makakain sa Jollibee. Ititira niya para may makain pa sila sa sunod na araw. Alam ninyo, no, bumalik sa akin yung parishioner and sabi niya, Father, for me, that was the best Christmas I ever had. Kitang-kita niya doon sa matanda kasama ang apo. Walang pagsidlan sa galak at tuwa. Simpleng manok lang pala at spaghetti ang magpapasaya, magbibigay ng malalim na kahulugan sa Pasko. Nang dahil sa nakaranas ang maglolang ito kung papaano sila napakain ng simpleng tao. Mga kapatid, ang awit na ito ng mahal na ina, this is something revolutionary kung tutuusin. At kung talagang nais nating maging makatotohanan ng Pasko sa atin, walang puwang ang palalo, walang puwang pala ang posisyon, walang puwang pala o hindi nasusukat
sa dami, sa mahal ng ating nakakain, ang magpapasaya sa atin sa Pasko. Ang magpapasaya sa atin sa mga araw na darating ay ang maranasan nating ang Diyos ay kaisa at kasama natin. Katulad ni Maria, naway maging awit din natin ang awit na ito, awit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Hangad nating maging mabubuting anak ng Diyos na marunong tumanaw sa Kanya ng utang na loob. Tulungan sana tayo ng Diyos na magpasalamat, hindi lamang sa salita, kundi lalo na sa ating buhay. Ang ating sasambitin, Diyos na mapagpala, tinggin mo ang aming panalangin. Diyos na mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging mapagpakumbaba sila sa biyayang kanilang tinanggap na mga laga sa bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang magawa nilang umangat ang buhay ng ating mga kababayan at maging masaya ang kanilang hinaharap, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga kababayang tumatanaw ng utang na loob sa Diyos, para sa pananampalatayang Kristiyano ating minana sa ating mga ninuno, upang ang kanilang pasasalamat ay maipamalas nila sa pagsasabuhay nito, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong tumigas na ang puso at hindi na tumatanaw ng utang na loob sa Diyos, para sa mga biyayang kanilang tinatanggap sa buhay, upang makita nilang ang lahat ng magagandang nangyayari sa kanila ay dahil sa awa ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang maging masigasig tayo sa ating pasasalamat sa Diyos at maipakita ito sa pagsasabuhay ng pananampalatayang Kristiyanong dinala sa ating kapuluan. May 500 taon na ang nakalilipas, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Alalahanin natin ang iba pang dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Magpasalamat tayo. Diyos na mapagpala, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito'y malagot nating itinataas sa mapagmahal na Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang atin pong offering sa sobre ay ilalagay po sa basket na hawak ni Father. Panatilihin po natin ang physical distancing. Maaari na pong pumila sa gitna ang mga mag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana upang sa pagdiriwang naming ito kami dalisayin ng pagpapala mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananapikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw na kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoon, Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco ang aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni Poong San Jose, kaisa ng mga apostol, ni Apostol Santiago at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagtiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong dumulog sa mapagmahal na Ama sa panalang itinuro ng Panginoong Hesus.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo, magangad po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Itong kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap po ng banal na komunyon, mauna po ang nasa bandang unahan. Tanging sa gitnang pasilyo lamang po ang gagamitin dito at tingnan ang mga floor marks. Iwasan po ang pag-uunahan by rows at tatayo po at dumaan pabalik sa upuan ayon sa inilagay na mga arrows. Ipinapaunawa din po na hindi lamang po kay Father tayo magkukumunyon. Kahit po sa mga lay minister, doon po tayo magpunta.
espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas ng may kawang karapat-dapat para maiharap sa ipagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiluhod. Oratio Imperata Lipensis laban sa sakit na coronavirus. Ama naming Diyos, batid po ninyo ang aming kailangan. Nananalig po kami inyong laging iingatan, lalo na sa panahong ito ng coronavirus. Pakigawan po ng paraan na kami maligtas. Pagalingin po ninyo ang mga meron nito. Patnubayan ang mga nangangalaga sa kanila. Turuan po ninyo ang aming gobyerno at mga ospital na masugpo ito. Matuklasan nawa ng mga nagsasaliksik ang sanhi at lunas nito. Mapukaw nawa ang aming puso sa paggawa ng mabuti at makatulong sa mga nangangailangan. Ipanalangin nawa kami sa inyo ng mahal na ina, Birhen ng Kaysasay, nina San Rafael Arcangel, San Roque, San Blas, San Expedito, San Benito, San Carlos Borromeo, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Calunsod, Venerable Alfredo Obiar, at lahat ng mga banal. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa atin pong paglabas, ang main door po ang gagamitin. By rows din po ang pagtayo. Mauuna ang nakaupo sa bandang likuran. Panatilihin po natin
ang physical distancing